Ang Nokia 3310 ay isa sa mga pinakasikat na phones noong early 2000s. Ang phone na to ay kasama sa most successful phones of all time with over 126 million units sold worldwide. Maaaring ang una mong maisip kaya successful ang Nokia 3310 ay dahil sa tibay nito. At tama naman yun, pero hindi lang yun ang dahilan. Ang Nokia 3310 ay meron ding user-friendly interface, pang matagalan na battery life, at affordable na presyo para sa panahon nito. Kaya naman naging mabenta to sa marami. Hanggang ngayon, ang Nokia 3310 ang isa sa mga unang papasok sa isip mo kapag sinabing classic phone. Nang nirelease ng Nokia ang 3310 noong September 1, 2000, agad tong naging simbolo ng maaasahang teknolohiya. Sa panahong yon, ang market ay punong-puno ng kompetisyon mula sa iba't ibang phone manufacturers tulad ng Motorola, Ericsson, at Siemens. Ang presyo ng Nokia 3310 ay around 7,600 pesos nung panahon na yon. Isa to sa mga affordable devices nung 2000 kaya maraming bumili nito. Pero bakit to naging iconic? Dahil sa mga features nito tulad ng monochrome screen na 84x48 pixels, customizable na ringtones, at ang napakakilalang Snake game. Pero hindi lang yan ang nagpaganda sa Nokia 3310. Meron din tong pang call and text gamit ang T9 Predictive Text Input. May simple pa itong features tulad ng calculator, stopwatch, at reminder functions. Fun fact, ang iconic na ringtone ng Nokia ay bahagi ng isang composition na kinompose ng Spanish classical guitarist and composer na si Francisco Tárrega noong 1902 na tinatawag na Grand Vals. Pero wala sa mga features na nabanggit ang highlight ng Nokia 3310. Dahil kapag sinabing Nokia 3310, ang main attraction nito ay ang durability. Kahit ilang beses pa tumabagsak, buhay na buhay pa rin. Dahil sa tibay ng device, lumabas ang mga meme na hindi nasisira ang Nokia 3310. Bukod sa hardware, ang battery life nito ay tumatagal lang halos isang linggo sa isang charge. Di gaya ng mga phones ngayon na 1 to 2 days pa lang lowbat na agad. Itong Nokia 3310, kahit lumulobo na yung battery, efficient pa rin ang battery life. Kaya naman naging trusted partner ito ng maraming tao sa buong mundo. Kabilang ang mga Pinoy na mahilig mag-text gamit ang T9 shortcut system. Isa to sa mga phones na nagpasikat ng classic lines tulad ng Where na You at Dito na Mi. Sa madaling salita, ang 3310 ay hindi lang tungkol sa pagiging praktikal. Ito'y naging bahagi ng araw-araw na buhay ng maraming tao. Ang Nokia 3310 ay higit pa sa isang cellphone. Ito'y naging cultural icon. Siyempre hindi lang naman call and text ang pwede mong magawa dito. Meron din tong classic mobile games gaya ng Space Impact, Bantumi at Snake. Naaalala ko pa dati nung bata ako, hinihiram ko yung cellphone ng mama ko habang nasa biyahe kami para lang maglaro ng Space Impact. Alam ko na hindi natin pwede maihalin tulad ang mga classic mobile games na to sa mga modernong laro gaya ng Mobile Legends at Call of Duty. Pero paniguradong enjoy na enjoy ka ring laruin ang mga classics na to dati. Fun fact, ang Snake game na kasama sa Nokia 3310 ay may Guinness World Record bilang most played game in the world. Ito'y nilikha ni Taneli Armanto, isang Nokia design engineer, noong 1997 para sa Nokia 6110. Nung time na dinedesign pa lang yung Nokia 6110, compact na yung features nito pero parang may kulang pa rin. Kaya originally, ginawa ang Snake game para mapuno ang extra memory ng phone at magbigay ng konting entertainment. Ang gameplay nito ay simple pero addictive. Lumalaki ang ahas habang kinakain nito ang mga tuldok. Ito ay naging milestone para sa mobile gaming at itinuring bilang isa sa pinakapopular na mobile games sa lahat ng panahon. Sa katunayan, umabot na ito sa mahigit 350 million handsets noong 2005 at tinatayang mahigit 1 bilyong tao na ang naglaro nito.
Noong early 2000s, ang Nokia 3310 ay naging status symbol ng simpleng buhay. Sa Pilipinas, ito ang cellphone na maaasahan sa kahit anong sitwasyon. Mula sa masikip na jeep hanggang sa probinsya. Global din ang appeal nito. Sa buong mundo, mahigit 126 million units ang nabenta. Ang pagiging affordable nito ay nagbigay daan para sa mas maraming tao na magkaroon ng mobile device, lalo na sa mga developing countries. Ang phone na ito ay naging iconic sa maraming aspeto, mula sa tibay hanggang sa nostalgia na dala nito. Sa panahon ngayon, ang 3310 ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapang retro gadgets sa lahat ng panahon. Noong 2017, muling ibinalik ng Nokia ang 3310 para sa modern generation na gustong gumamit ng basic phone o kaya naman magkaroon ng nostalgic feels. Pero may mga pagbabago na rin sa design nito. Ang bagong Nokia 3310 ay may colored 2.4-inch QVGA display, may slim na build at mayroon ng camera na 2 megapixels. Dagdag pa rito, meron na tong microSD slot at MP3 player. Kung ikukumpara sa original model, ang unang 3310 ay may monochrome screen na 84x48 pixels lang at walang camera, music player o memory expansion options. Bagamat basic ang features ng original, ito ay kilala sa simplicity at tibay na hindi basta matutumbasan. Para sa mga nostalgic fans, binigyan din ito ng classic Snake game update. Pero may twist, mas colorful na ito at may bagong mechanics. Ang battery life nito, bagamat hindi kasing tagal ng original, ay umaabot pa rin ng hanggang 22 hours ng talk time at halos isang buwan ng standby time. Fun fact, ang relaunch nito ay naganap sa Mobile World Congress kung saan marami ang natuwa sa pagbabalik ng classic. Ang presyo nito ay nasa affordable range pa rin, kaya ito ay naging paborito ng mga retro tech enthusiasts. Ang bagong 3310 ay isang paalala kung gaano kahalaga ang simple at maaasahang teknolohiya sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng smartphones. Hindi nakakapagtaka na ang Nokia 3310 ang isa sa mga most successful phones in the world. Ito ay magandang alaala ng mga panahon kung kailan simple lang ang buhay. Kahit nag-evolve ito over the years, ang essence nito ay nananatili, tibay, simplicity at connection. Ano ang pinaka-memorable na memory mo sa Nokia 3310? Share nyo naman sa comment section. At kung gusto nyo ng mas maraming retro tech content, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod na episode ng Gadget Relics PH. Kita-kits!